Number 30 yata ang Ilocos Norte. Nung 29, nasa 31 na, 32, 33. Wala na yung Ilocos Norte. Nung hinanap, I think Marcoleta yung nagtanong, meron kaya yata nalampasan? Wala. Hinanap. Ayun pala, Ilocos Norte, nagsara na. Ngayon, hiningi ko lang, unahin ang Ilocos Norte sa Senate, which is very impossible to them because up to now, hindi nila ginagalaw. Imbestigan naman ang ICI, kung totoo kayong tao na ICI na for the country, punta na kayo sa Ilocos Norte dahil inaayos na lahat ng mga kalukuhan na project doon. Bakit nila binigyan ng 31 billion within 3 years? Ako, kontraktor ako. Tatay ko, kontraktor. Ang tagal na namin kontraktor. Never kami nagkaroon ng ganyan. Bidding. Binibintangan pa ako, nakasundot na ako ng 2 billion. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Eto mga kababayan, ang napakaganda pag-usapan, no? Manong Chabet, hinamon ng ICI, no? Kung totoong tao daw kayo, at totoong may malasakit kayo sa bayan, no? Hinahamon kayo ni Manong Chabet Singson. So ayan mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan ngayong araw na to. So napanood niyo yung preview pa lang yan. So sabay-sabay tayong panoorin ang full video mamaya. So reaction na muna natin itong nangyayari, no? Sa investigasyon ng ICI. Pero si Manong Chabet pumalag na. My goodness. So isang like mo na dyan mga kumare ko. Shoutout sa mga kumare ko dyan at laging naka-like at laging naka-komentaryo. So syempre dapat sa mga kumare ko, mga kumpare kong gwapito ngayon. So pag matapos tong video na to, kailangan ko ang inyong mga komento. So babasahin natin yan, inyong mga komento, dahil napaka-importante ng komento nyo sa video ito. Okay, let's go. Umpisa natin to. Eto na mga kumare ko, mga kumpare kong gwapito. No, si Manong Chabet mga babayan ay nagsalita na. Hindi titigil talaga si Manong Chabet, no? Kahit ay tambakan nyo ng kaso si Manong Chabet, sasagutin kayo nito, no? Dahil itong si Manong Chabet mga babayan ay may malasakit talaga sa mga Pilipino, no? About sa mga nawawalang mga budget, mga pondo na mga kinurakot ng mga demonyong kawatan ay dapat talaga ay maimbestigahan. Kaso ito, hinahamon na nga po ni Manong Chabet itong ICI na imbestigahan, lalong unahin kaagad yung Ilocos, no? Kasi yung Ilocos mga babayan ay nawala ba naman sa usapan? Hindi ba? Binanggit nga daw po ito ni Senator Marcoleta. Pero bakit ay nawawala sa issue? Ngayon, yung mga flood control mga babayan, doon sa may bandang Ilocos ay araw at gabi ay kinukumpuni. Siyempre, nililinis nga po ni Marcos Jr. yung kanyang baluarte. Di ba? Uunahin niya yun. Siyempre, hindi din ipapalabas sa live stream media o investigasyon sa Senado yung mga nangyayari or nangyari na mga ghost project sa Ilocos. My goodness! Yan ang sinasabi ko sa iyo. No? Manong Chabet lang malakas mga kumare ko. Di ba? Ito daw umano, biruin nyo itong Diskaya, meron 31 billion, no? No, sa loob ng isang taon ay naibigay, no? Ay, biruin mo 3 taon, 31 billion ba 'yon? No? Maya, panoorin natin sa full video mga kumare ko. Biruin mo sa tanan daw ng buhay niya, wala pang ganyang kalaki na budget para sa flood control o sa isang proyekto ng gobyerno. My goodness. Yan ang sinasabi ko. Alam niyo naman, siyempre, pag ganyang kalaki na mga pondo, no, ang ibibigay sa isang kontraktor, no, tulad ng Diskaya, syempre nandun na ang para sa mga demonyo, sa mga demonyong kawatan. Syempre paghahati-hatian yan Pero ito si Bongbong Marcos, no? Bibilib sana yung mga tao sa iyo Biruin mo, ikaw ay nagsiwalat umano ng mga ghost project, no, sa mga demonyong kawatan. Pero yung bandang Ilocos, bakit ayaw nyo pong imbestigahan? No, unahin niyo muna yung bandang baluarte ni Marcos Jr. bago kayo magpunta sa iba. Tapos ngayon meron pang lumalabas yung Manila Bay. Uunahin na kaagad ng mga congressman. Sinasabay niyo sa sa mga issue. My goodness. Hindi ba? Hindi pa nga tapos ang mga usapan. No, wala pa nga napaghihimas ng rehas sa mga investigasyon na yan.
biruin mo si Martin Romualdez Tambalustay ay naging star witness. Wala nang mastermind. Si Senator Marcoleta na lang kaya mastermind. Senator Marcoleta, kaya niyo pa ba yan? Kaya niyo pa bang tumayo dyan? Parang iilan lang kayo naninindigan dyan no? Kaso syempre, pagka mas marami ang kalaban, mga kumare ko, tapos ilan lang sila dyan na nakakaamoy na at nakakapagbigay na kung sino talaga ang mastermind. Pero ang nakapalibot ay mga kakampi ng mga mastermind at sila din ay nakatanggap ng mga kickback. Talagang mahihirapan nga po itong si Senator Marcoleta. Hindi ba? Dito sa full video, nabanggit din ni Manong Chavez, mga babayan, ay naisama na rin po ito sa hearing, no? At ito ay nabanggit ni Senator Marcoleta about dito sa Ilocos, no? Meron nga po tayong isang vlog diyan, ewan ko kung napanood niyo mga kumare ko, na ispatan po ng camera, no, ni Manong Chavez ay araw at gabi ay kinukumpuni yung mga flood control diyan para yung tawag dito, para mapagtakpan yung mga anomalya. So, siyempre, ipapakita na lang talaga ni Bongbong Marcos na ang flood control dyan sa Ilocos ay tapos na. Pero sa totoong buhay ngayon ay hindi pa. Kinukumpuni pa rin Hindi ba? Pero bakit itong ICI, sila Dizon, no? Pangunguna ni Dizon, Benz Dizon, sabi niya walang kikilingan. Unahin mo muna dun sa bandang Ilocos, ba't saan kayo nagpupunta? Unahin niyo muna yung baluarte ng presidente. Hindi ba? Ayusin nyo muna yon, tapos naman kayo mga sir, no? Mag-report naman kayo na may mga natatapos na kayong ghost project na tinuloy. Di ba? Para naman may makita naman yung mga taong bayan na kahit pa paano yung sama ng loob namin medyo mabawasan. Wala ho kayo napapakita. Tulad ngayon sa Cebu. Grabe, di ba mga babayan, was out! Was out talaga yung mga bahay. Biruin mo, syempre, dyan din, may mga flood control dyan na mga, na mga ghost project. Ito, panoorin nyo muna. Isang clip lang ng video na ipapakita ko dito. Ewan ko, kung napanood nyo sa social media ito mga kumare ko, mga kumpare ko, na wash out po ang ibang bahagi ng Cebu, no? Nabura sa nabura sa mapa Ito, panoorin nyo mga kumare ko. So, panawagikan diha, alas 4 sa kadlaw, napuno na daw, naabot na daw tubig dito sa may kasyaran, nangahurot na naanto na dito sa Tumoy. Wipe out itawan sila kaning mga balaya. Sus, kaita. Tanawa ninyo. Sus, doon nga daw ninyo. Grabe ka. Sa baha, uy. Sus. Naabot pa dito ang baha. Sus, nangurot ang balay, Katong balay dito sa Tumoy, tanawa. Makita ninyo sa mga viewers na to. Antot pa na dito sa Tumoy. Nahurot, na-wipe out. Yan, napanood nyo mga kumare, mga kumpare ko, Grabe, Nakakaawa yung ating mga kababayan dyan sa may Cebu. Kakatapos lang ng lindol, meron na naman agad na dilubyo. Biruin mo, signal number 4 yata yun, mga kumare, Nakakaawa, ubos. Ubos talaga ang mga ari-arian, at may mga nagbuwis din ng buhay dyan. Ewan ko kung nakita na, biruin nyo, inanod, Ubos. Ubos pati pantubos kay Bombay, mga kumare ko. Inaanod Wala na, thank you na lang kay Bombay. Yung mga kumare natin dyan, mga kababayan natin dyan, hindi makakabayad kay Bombay. Inaanod ang bahay Diyos ko. Shoutout dun sa mga may mga nakikita ko sa Facebook na mga nag-donate, Ayan, si Boss Toyo, nag-donate ng 100,000. Yung iba, 100,000, 50,000, 30,000, may 10,000. So, sana makarating talaga yung tulong nyo. At wag niyong ipagkatiwala sa mga ibang LGU na baka hindi rin makarating yan sa ating mga babayan. Dapat kayo mismo na mga vlogger ang magdala doon. Wag niyong ipagkakatiwala masyado kasi alam niyo naman mainit ang mga korupsyon ngayon. Kahit saan na mga LGU may mga korupsyon. Buti sana kung nagbablog sila. Tulad kami, pag kami mga charity vlogger, pag kami inabutan ng mga sponsors, halimbawa, nagbigay sa akin si Mami Sharma, Mami Amabella, Mami Tintin, o sino pa man sila, Mami Leticia, Mami Touch Worker, yung mga sponsor ko sa
sa charity works ko dati, pag inabutan ako niyan ng 100,000, lahat ng 100,000 na yun mga babayan, nandun sa video kasi gusto namin maipapakita sa mga sponsors na naiabot po namin lahat ng tulong nila sa mga taong gusto po nilang tulungan. Sana ganun ang mangyayari. Ganyan po ako mag-vlog dati. Kung makikita nyo sa may mga ibang mga vlogs ko na mga charity, talagang yung mga sponsors ko na mga nagbibigay ng paabot ng tulong sa ating mga babae na mga mahihirap ay nawiwili kay Boy Sarsa. Kasi ning ultimo piso ay nakikita po sa video. Walang bawas, walang kulang, dinadagdagan ko pa. Yun. Di ba? Kaso ngayon mga babayan, biruin mo, about din sa flood control, pera ng taong bayan. Di ba? Walang mga video, walang mga live stream media na nagbabalita, unasa na ba yung flood control, walang accountability. Ibig sabihin yan, na corrupt. Yun nga, naubos, nalustay, napunta sa mga ilan na mga tao lamang na nabusog yung kanilang mga tiyan at ang kanilang mga bulsa. At ang kanilang mga pamilya, sila lang mga nakinabang. Diba? Ang gaganda ng mga sasakyan, mga luxury. Biruin mo si Abante, merong 18 million na halaga ng sasakyan na bulletproof. Saan niya kukuhain yan? Magkano na naman sweldo ni Abante, mga kabarko? Hindi ba? Yung mga congressman na yan, magkano lang mga sweldo niyan? Hindi ba? Pero kita nyo, kala mo sila yung mga hari ng karsada, hari ng mga taong bayan dahil sila ang nagpapagawa ng mga proyekto sa kanila dumadaan ng budget. Trabahador lang ng mga Pilipino ang mga yan. Ultimo ang presidente, trabahador lang din ng mga Pilipino yan. Pero kung makaasta, kala mo hindi sila trabahador. At sila pa ang may ganang mag-corrupt. Kaya yung mga taong bayan, mga kumare ko, yung mga iba, nagsasabi na, huwag na tayong mag-tax. Di ba? Kayo kumare, katanungin ko kayo dyan, sino ba nagtatax dyan mga kumare ko, mga sir? Di ba yung tax natin, binabayad natin sa gobyerno, kaparte ng mga trabaho natin, tapos makikita mo, saan lang napupunta yung budget na ibubulsa lang ng mga, iilan lang na mga demonyo na mga kawatan. Hindi ba? Hindi na kayo naubos, di pa kayo mamatay, punyeta kayo. Hindi ba? Diyos ko. Ito, balik tayo kay Manong Chabet. Ano masasabi nyo kay Manong Chabet na hindi talaga titigil, no? Na talagang banatan niya talaga itong si Marcos Jr. about dito sa flood control scam, about dito sa Ilocos. Ito naman ho kasing mga ICI, tawag dito, inuutusan kayo ni Manong Chabet, unahin nyo munang Ilocos bago muna iba. Kaso, ang sabi ni Manong Chabet, kung totoong talaga nag-iimbestiga kayo, at totoong tao kayo na nagmamahal at nagmamalasakit sa tao, kaso, mukhang nagbibingi-bingihan si Benz Dizon, mga kumare ko. Kayo na magusga. Kung tama ba na nagkaroon pa ng ICI na mag-iimbestiga na walang kikilingan. So, nasa na si Ombudsman na Boying Remulla. Ba't parang nanlalamig, no? Hindi natin nakikita yata. Nakita niyo ba si Ombudsman? Ang sabi niya nung bago siya naupo, naupo na siya bago pa lang ay iimbestigahan lahat ng walang kikilingan ni sino. Mr. Ombudsman, ano nangyari? Kaso si Ombudsman mga babayan mukhang may cancer nga yata at nabalita nga yan pangalawang buhay na. Hindi ko alam kung lumala na po yung kanyang cancer. Baka malapit na yata ma-deadball. Nako po. Ako na lang papalit na ombudsman, mga kumare. Payag ba kayo? Diyos ko. So hanggang dito na lang tong ating reaction video mga babayan. Maliit lang naman tong panonoorin natin na full video kay Manong Chabet. No? At dito ipapakita talaga ni Manong Chabet ang kawalang hiyaan ng gobyernong Ngagba. At ay first time in the history na nagkaroon ng 31 billion sa loob ng 3 taon. No, sa isang kontraktor na naiabot tapos naging ghost project, walang nagawa ni isang semento, ni isang hollow block, ni isang bakal, sabi nga ni Bongbong Marcos ay walang naitayo. Ay my goodness. So ito muna, sasama ko sa video natin, pang ilan na ba tayo sa Pilipinas na most corrupt? Baka hindi mo alam, Mars, baka akala mo pang 10 tayo ito, panoorin nyo itong video kay Boss Barubal, no? Ben Barubal. And then kasunod nito mga kumare ko, sandali. Ano muna, play mo muna yan, boy. Play mo muna yan. Palubog na yung Pilipinas, tulog ka pa rin. Sa loob lang ng 3 years, inumin. Tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery. Walang binatbat sa atin sa bilis. Kahit yung mga ibang country. Nasa atin na yung new world record. The fastest corruption in history. Tapos proud pa sila.
Ganyan sila katatanga. Ang moto ni Bongbong, pababagsakin ko yung Pilipinas, manood ka. Ben, wag mo nang banatan si Bongbong. Love namin siya eh. Mga bobo! Una sa lahat ha? Maligo muna kayo. Vlog kayo ng vlog, di naman kayo naliligo. Tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo, isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong tanga yung driver ng bus tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisihin nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste. Mga bobo, mga kamote! Ganyan sila katanga, ganyan sila kapraning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung vice president namin, ganda-ganda. Matalino maganda po. Di katulad nito, mukhang tanga, inutil, bobo, walang silbi. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano? Isa rin siyang magnanakaw eh. Ben, O bakit? Pangit. parang awa mo na, tigilan mo na kami. Maligo muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampian ng sabon, nakatubig eh. Tapos yung mga suot nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan eh. Kaya nililibag na pati mga utak nyo eh. Bingo! Alright! Napanood nyo, pang-ilan tayo? Pangalatlo. Malapit na tayong maging pangalwa. Malapit na tayong maging pangluwa sa Moscow Rap. Next year na, pangalawa na tayo. Eh dapat ho tayo magpasalamat sa ating Pangulo dahil na kami po natin yung pangatlong ranking ng Moscow Rap. Natawa ka ba yan, Mards? Oh, 'di ba? Magpakain tayo sa ating mga kumare diyan. Magpakain tayo ng pansit kasi trending ho tayo sa buong mundo na halos ayaw na tayong pautangin ng ibang bansa dahil nga po ay most corrupt na po tayo kasi baka yung ipapautang nila sa Pilipinas ay hindi po tayo makabayad. Malulugi po yung ibang bansa na sakaling magpapautang sa Pilipinas. Huwag na ho kayo magpapautang sa Pilipinas. Kukurapin lang yan. Oh, patapusin nyo muna ang administrasyon ni Bongbong Marcos tapos pautang na kayo. Lahat ng gusto nyong ipautang sa Pilipinas pag nakaupo na si BP Sara, pwedeng-pwede na. Pwedeng-pwede na yan. Para naman ay makabangon at ay makabawi naman ulit ang bansang Pilipinas. Mapunta naman kami sa maging pang-anim, pang-sampo, hanggang 15, hanggang mawala na tayo sa Moscow Rap sa Asia. Di ba? Biruin mo, nakakatawa mga kumare. No? Biruin mo, pangatlo. Ang lit-lit na bansa, pangatlo ka pa. My goodness. Bongbong Marcos yarn. Di ba? Eto mga kumare ko, panoorin natin itong full video. Sa pagkasalita ni Manong Chabet, no? Pinatamaan niya rito at ay talagang sinapol niya ang ICI kung meron daw ho kayong malasakit sa bayan at yung pangako nyo na wala kayong kikilingan, walang pinoprotektahan 24 oras, mukhang nawawala na kayo Mr. Dizon at nakalimutan nyo na ang Ilocos. Di ba? Ito, panoorin nyo, mare. Pare ko, kung nagustuhan nyo itong ating vlog, itong ating content ay don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. See you on my next vlog. Thank you and God bless every day. Bye-bye. Hinihiling ko lang, bakit nila ayaw ilabas sa Senado ang Ilocos Norte? Bakit nilampasan? Nakita natin lahat. Binibilang lahat at binimension lahat ng probinsya. Number 30 yata ang Ilocos Norte. Noong 29, nasa 31 na, 32, 33. Wala na yung Ilocos Norte. Nung hinanap, I think Marcoleta ang nagtanong, meron kaya yata nalampasan? Wala. Hinanap. Ayun pala, Ilocos Norte, nagsara na. Ngayon, hiningi ko lang, unahin ang Ilocos Norte sa Senate, which is very impossible to them because up to now, hindi nila ginagalaw. Imbestigan naman ang ICI, kung totoo kayong tao na ICI na for the country, punta na kayo sa Ilocos Norte dahil inaayos na lahat ng mga kalukuhan na project doon. By doing that, magkaroon ng kredibilidad ang ating presidente na magbintang sa iba. Simple lang. Tumutulong pa nga tayo eh. Para may credibility ang ating presidente. Unahin niya ang pakuran niya, probinsya niya. Pag malinis, bintangan niya na lahat. Kalkalin niya lahat.
Kinakalkal niya, ayaw niyang galawin ang probinsya niya. Sino maniniwala dyan? Hindi naman tayo lahat gago. Ang masama kasi dyan, bilyon-bilyon ang nawala, ginagawa pa tayong bangmang. Wala tayong alam. Wala siyang pakialam. Sa ibang bansa, ibang sinasabi. Sa statement niya rito, ibang sinasabi. So, paano tayo maniniwala? Sabi ko na kanina si Diskaya, bakit nila binigyan ng 31 billion within 3 years? Ako, kontraktor ako. Tatay ko, kontraktor. Ang tagal na namin kontraktor. Never kami nagkaroon ng ganyan. Bidding. Binibintangan pa ako, nakasundot daw ako ng 2 billion. Nagpakuha na ako sa Public Works and Highways ng dokumento. Sabihin mo nga lahat ang project ng SATRAP o ilan nakuha. Isa lang nakuha ang SATRAP, yung hindi flood control to, diversion road. Nag-umpisa pa nung 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years. And yet, ang total, 900. Ito po, liwanag, galing sa Public Works and Highways. Pirmado po ito ng... nandyan po ang... pirmado po ang proyekto ng SATRAP na sinasabi. Inamin ko sa akin to. Pero, tignan nyo naman, 9 years, ang total na naibigay, 900 plus. Wala pang 1 bilyon. At ginawa ko, ginawang SATRAP, 700 million. Nabawasan pang 200 million. Yan ang tunay na project. Bidding. Ay ngayon, mas malaki pa. Ang government estimate, ang kuha nila, mas mataas pa eh. So, yun ang tunay. Ngayon, ako binibintangan na nakasungkit daw. Talagang kasinungalingan lahat ang sinasabi ng ating gobyerno. Paano tayo maniniwala ngayon dyan? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban.
Sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.